Pag-usapan ko ang paglalakbay sa buhay ni Abraham, bahagi bilang ikalima. At pinag-usapan natin ngayon ang Beersheba. Yun ang ikasiyam na lugar na tinirhan ni Abraham, ang Beersheba. At nanirahan siya rito ng medyo matagal na panahon at maraming mahahalagang bagay ang nangyari sa lugar na ito. Dito ipinanganak si Isaac at hindi lamang dito ipinanganak si Isaac, kundi inialay din ni Abraham si Isaac sa bundok Moria habang ito ay naninirahan dito. Kaya matagal na panahon iyon at napakaraming mahahalagang bagay ang nangyari na hindi natin kayang saklawin lahat dito ngayon. Kaya mag-focus na lang ako sa isang bagay. Mauna, gitawag kini og Beersheba, sumala sa atong teksto. Ang nalang Beersheba ay hindi pangalan ng beer o anumang bagay na tulad niyan. Ang beer sa Hebreho ay nangangahulugang balon tulad ng tubig, balon, mga balon na hinuhukay mo para sa tubig. At ang Sheba ay isang kawili-wiling salita dahil literal na nangangahulugang numero 7. Ngunit sa Hebreyo, ang bilang na 7 ay matalinhagang nangangahulugan din ng panunumpa. Nangangahulugan ito ng isang panunumpa. Alam mo, nanunumpa tayo sa Diyos o sa isang bagay. Alam mo, pero sa Hebreyo, noong sinaunang panahon, kapag nanunumpa ka, ginagawa nila ito ng 7 beses o gumamit sila ng 7 bagay para manumpa. Kaya hindi natin nabasa ang buong Genesis 21. Ngulit nang gawin ni na Abraham at Abimelech ang kasunduang ito, nanumpa sila na magiging magkaibigan. Ito ay isang kasunduan, isang tipan ng kasunduan. Hindi tayo atake sa isa't isa. Magkaibigan tayo. At sa panunumpa na ito, anong ginawa ni Abraham? Umuha siya ng 7 babaeng kordero at ibinigay ito kay Abimelech. At sinabi ni Abimelech, ano ito? Ito ang sinyalis na sumusumpa ako sa imo na tayo'y magiging mabuting magkaibigan. Isa itong kasunduan. Kaya ang bilang na 7, alam mo, sa Biblia ay nangangahulugang pagkumpleto, pagiging perpekto, ngunit pati na rin sa kulturang Hebreyo, ang ibig sabihin nito ay, kaya ang pangalang Beersheba ay maaring mga hulugang 7 balon. Ngunit sa palagay ko ay mas makabuluhan pa riyan ang balon ng sumpa. Tama ba? Balon nga. Oo. Dito sumumpa si Abraham kay Abimelech na magkakaroon ng mabuting ugnayan sa isa't isa. Ang kahanga-hanga kay Abraham ay hindi lamang siya nagkaroon ng malaking pananampalataya sa Diyos, kundi siya rin ay lubos na iginagalang sa komunidad. Okay, kaya naisa siyang huwarang lalaking may pananampalataya. Nang lumapit si Abimelech kay Abraham, ano ang sinabi niya? Kung titingnan mo sa Genesis Kabanata 21, sa mga talata 22 at 23, si Abimelech ay isang hari ng Gerar. Siya ang hari ng isang bansa. Kaya nga makapangyarihang tao siya, di ba? Ngunit, lumapit siya kay Abraham at sinabi ito sa talata 22, ngayon, ng panahong iyon, sina Abimelech at Phicol na pinuno ng kanyang hukbo ay nagsalita kay Abraham na sinasabi, ang Diyos ay sumasayao sa lahat ng iyong ginawa. Kaya ngayon, sumumpa ka sa akin dito sa ngalan ng Diyos na hindi ka magtataksil sa akin o sa aking mga anak o sa iba pa at iba. Ang hari ng isang bansa ay papunta sa taong ito, isang ordinaryong lalaki lamang, si Abraham, at para bang hinalikan niya ito. Parang sinasabi niya, wow, ang tagumpay mo naman. Pinagpala ka ng Diyos sa lahat ng iyong ginagawa, hindi ba? Kaya ganong kataas ang respeto kay Abraham sa komunidad. Kaya ito ang nais makita ng Diyos sa kanyang mga anak. Siyempre,
Ang pinakamahalaga ay ang pananampalataya, ang pagkakaroon ng mabuting pananampalataya sa Diyos. Ngunit pagkatapos niyan, nais ng Diyos na ang kanyang mga anak ay maging lubos na iginagalang sa komunidad na kanilang ginagalawan. Para sa pamamagitan ng kanilang buhay at tagumpay, maluwalhati ang Diyos. Tama ba? Kapag may nagtanong, ano ang sikreto, ang susi sa iyong tagumpay? Sa palagay ko, sasabihin sana ni Abraham na, ito ay, Diyos ko, naasyan kasama ko sa buong buhay ko, di ba? At iyan ang pag-amin na kailangan nating gawin. Kapag may nagtanong sa atin, ano ang susi sa ating tagumpay? Kailangan nating masabi na, ito ay dahil ang aking Panginoong Hesukristo ay sumasakin at pinagpala ako. Tama ba? Ganun na iyong Diyos na maliwalhati. Kaya ang nais ng Diyos ay mapatunayang mali ang malalakas at makapangyarihan at ang matatalino sa mundong ito sa pamamagitan ng mahihina, mahina at hangal na mga tao ng mundong ito. Mga anak niya yan. Kaya sinasabi ba natin na tayo ay hangal? Hindi. Ang sinasabi namin ay hangal kami sa paningin sa mga tao sa mundo. Iniisip nila, bakit nila sinasayang ang oras nila tuwing linggo sa pagsisimba? Nagbibigay silang pera bilang handog, naglilingkod sila. Bakit nila ginagawa ang lahat ng iyon? Mga hangal sila. At talagang mahina ba tayo? Siguro, siguro hindi. Pero sa paningin ng mundo, mahina tayo. Dahil ang filosofiya natin, ang paniniwala natin ay ayaw nating lumaban. Gusto namin ng kapayapaan. Gusto naming mahalin ang isa't isa. Gusto naming sumuko sa isa't isa. Maaring mukhang mahina iyan sa ibang tao sa mundo. Kaya gagamitin ng Diyos tayo na kayang mga anak ang mahihina at hangal sa panining ng mundong ito. At sa pamamagitan natin, nais niyang patunayang mali ang malalakas, makapangyarihan at matatalino ng mundo. Tama? Mao ka na ang tinghuha o kabubuton sa Dios nga mahitabo pinaagi ka natong tanan. Busa, atong balikan og basahon pag-usab ang unang Korinto, unang kapitulo, bersikulo kawahan ug 1 hangtod sa bersikulo kawahan ug 9. Sa nahaunang sulat sa unang Korinto, kapitulo 1, basaha ang mga talata 26 hangtod sa 29. Sinasabi sa 1 Korinto 1, bersikulo 26, sapagkat isaalang-alang ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, na hindi maraming marurunong ayon sa laman, hindi maraming makapangyarihan, hindi maraming mahal na tao. Ngunit, pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan ng sanlibutan upang hiyain ang mga marurunon. At pinili ng Diyos ang mga mahihina ng sanlibutan upang hiyain ang mga bagay na malalakas. At ang mga bagay na mababa ang sanglibutan at ang mga hinamak ng Diyos ay pinili ang mga bagay na walang halaga upang mapawalang bisaniya ang mga bagay na umiiral, upang walay sinuman ang makapagmalaki sa harapan ng Diyos. Kaya, kita mo, pinili tayo ng Diyos na maaring mukhang hangal at mahina sa mundong ito. Aron pinaagi ka nato, mabali niya ang mga butang sa kalibutan. Aron pamatud-an niyang sayop ang mga gamhanan ug maalamon nining kalibutana, ug madawat niya ang tibuok himaya. Kung mogamit ang Dios og kusgan ug maalamon, dili nila ihatag ang tanang himaya sa Dios, kay gihimaya nila ang ilang kaugalingon. Kay kusgan ug maalamon ko, nahimo nako kini. Apan pinaagi kanato, madawat niya ang tanang himaya. At ganoon ang uri ng buhay na ipinamuhay ni Abraham. Si Abraham ay lubos na iginagalang sa kanyang komunidad. Kaya't binili ni Abraham ang Berseba na yun sa pamamagitan ng sumpa kay Abimelech. At bakit niya binili ang lupang ito na tinatawag na Berseba? Siyempre, dahil may balon doon. Mahalaga ang mga balon sa sinaunang malapit na silangan. Tama ba? Kung wala kang tubig, mamamatay ka. Pero isa pa, binili niya ang piraso ng lupang ito para maging pundasyon nito sa Kanaan, hindi ba? Dahil nangako ang Diyos kay Abraham na nagsasabing, ikaw at ang iyong mga inapo ay magmamayari ng lupaing ito, di ba? Ngunit wala siyang sariling lupain sa Kanaan. Ito ang unang piraso ng lupang pag-aari niya. Para buniling ang sarili mong bahay sa kung saan.
Mula rito, sisimulan at tutuparin ni Abraham ang tipang ng Diyos na angkinin ang buong lupain ng Kanaan. Tama ba? Kaya iyan ay isang napakahalagang gawaing ginawa ni Abraham. Kaya anong aral na kailangan nating matutunan mula sa kanyang buhay dito sa Beersheba? Gayang sinabi ko kanina, ang Beersheba ay isang balon, tama ba? At ang dahilan kung bakit siya pinili ko ang lupang ito dahil may balon dito, may tubig dito. Sa sinaunang malapit na silangan, ang tubig ang pinagmumulan ng buhay. Kaya para mabuhay dito, kailangan niya ng tubig, di ba? Kaya nga, niya binili ang lupang to. Unsa may tinubdan sa atong kinabuhi karon? Nagkinahanglan tag tubig para mabuhi, ug naara man bisan asa, di ba? Hindi na natin kailangan mag-alala tungkol sa pagkuha ng tubig sa pamamagitan ng balon. Kaya ano ang pinagmumula ng ating buhay? Noong 2018, kayamanan ba ito? Sabi ng Biblia, hindi, tama. Balikan natin ang Lucas, Kabanata 12, talata 15. Babasahin ko ito para sa iyo, ha? Sabi sa Lucas, Kabanata 12, versikulo 15. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at maging mapagbantay laban sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat hindi ba't ang buhay ng isang tao ay nakasalalay sa kanyang mga ari-arian kahit na siya'y may kasaganaan? Kahit marami kang pera, wala ring kwenta. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa mga ari-arian. Kaya ang mga ari-arian, kayamanan, pera ay hindi kailanman maaring maging pinagmumulan ng ating buhay. Hindi rin ito pagkain at pag-inom. Iniisip lang ng mga tao na kailangan nating kumain at uminom para mabuhay. Kaya iyon ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Pero ano ang sinabi ni Jesus? Sa Mateo Kabanata 4, versikulo 4, sinabi ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen. Kaya ang salita ng Diyos ang pinagmumulan ng atong buhay. Yan ang pinakamahalagang bagay na kailangan sa atong buhay. Mula roon, nagmumula ang lahat ng iba pang mga bagay. Pagkatapos ay tungkol ito sa pagkain at pag-inom at mga ari-arian. Pero sa pangunahing, ang pinakapangunahing antas, ito ay ang salitang Diyos. Sige, pero bakit napakahalaga ng mga balon? Gayon din, sa sinaunang malapit na silangan, ang mga balon ay isang lugar ng pagtitipon. Natural lang na naging lugar ito ng pagtitipon. Alam mo na, sa Ingles, napag-usapan namin ang tungkol sa water cooler sa opisina. Natural lang na nagtitipon ng mga tao sa tabi ng water cooler para uminom, magpahinga at mag-usap. Parang ganun lang. Ang isang balon sa sinaunang lipunan ay natural na naging lugar kung saan nagtitipon ang mga tao. Daul kailangan pang lumabas ang mga tao roon para umigib ng tubig. Tama ba? At nagkita-kita sila at nagtanong, hay, anong nangyayari? Kaya ito ay isang natural na lugar ng pagtitipon. Kahit sa Biblia at lalo na sa mga balon, alam mo kung ano ang nangyari. Doon nagkita ang mga lalaki at babae at nagpakasal. Alam niyo yan? Halimbawa, isinugo ni Abraham ang kaniyang lingkod, si Eliezer ng Damasco, upang maghanap ng mapapangasawa ng kaniyang anak na si Isaac. Tama ba? Kaya't bumalik siya sa bayan ni Abraham sa Haran. Ano ang ginawa niya? Naupo siya sa tabi ng balon at nanalangin sa Diyos. At ang sumunod na dumating ay si Rebecca. Kaya nakilala niya si Rebecca sa balon. At nagpakasal sina Isaac at Rebecca. Sino pa? Doon nakilala ni Jacob si Rachel, di ba? Sa isang balon. Miikya si Jacob, kay gikuha niya ang katungod sa magulang, gikan kang Isaw. Miadto siya sa Padan Aram sa iyang uyuan. Milingkod siya sa kilid sa atabay,
aron makikita og mga tao. Nakita niya si Rachel dito ug nahigugma siya, di ba? Genesis 2:9, 2:9. Doon din nakilala ni Moises ang kanyang asawa. Ano ang pangalan ng asawa ni Moises? Sipora. Pag-ikyas niya kay nakapatay siya og Ehiptohanon, nilaya siya paingon sa Midian. Asa kaha siya unang niadto? Isang balon, dahil doon nagtipon ang lahat at doon niya nakilala ang kanyang asawang si Sipora. Iyan ay nasa Exodo, Kabanata 2, mga talata 15 hanggang 21. Sa wakas, si Jesus din, hindi ang kanyang asawa, ay hindi kailanman nag-asawa. Ngunit nakilala niya ang babae sa Sakar, ang babaeng Samaritana sa isang balon sa Sakar. Sa Juan, Kabanata 4, diba? Nakaupo si Jesus sa tabi ng balon at ang babaeng ito ay lumapit upang umigib ng tubig. At kinausap siya ni Diyos. Sabi niya, maari mo ba akong bigyan ng tubig? At nagulat ang babaeng ito. Bakit? Dahil Hudyo si Jesus, Samaritano rin siya. Noong panahong iyon, kinamumuhian ng mga Hudyo ang mga Samaritano. Bababa ang tingin nila sa kanila. Hindi man lang nila sila tinatrato na parang tao. Wala sila nakigistorya nila. Pero nakigistorya si Jesus sa babae. Ingon siya, nanong nakigistorya ka na ako, bisan Judeyo ka. At hinihingi mo sa akin na bigyan kitang tubig. At sabi ni Jesus, alam mo, ang tubig na ibibigay mo sa akin, hindi iyang totoo. Mauhaw na naman ako niyan. Ngunit ang tubig na ibibigay ko sa iyaw ay hindi ka kailanman mauhaw. Magkakaroon kayo nitong tubig na nagbibigay buhay magpakailanman. At sabi niya, wala kang maidodrawin. Saan mo kukunin ang tubig na ito? At saka sila ang magsisimula ng usapang ito, di ba? Kaya paano nagtatapos ang usapang ito? Nagtatapos ito sa pagsasabi sa kanya ni Jesus na ay siya ang Mesiyas. Nangyari iyon sa balon. Kaya nakikita mo, napakahalaga ang mga balon sa Biblia. Okay, hindi lang mahalaga kung saan nagtagpo ang isang lalaki at isang babae, kundi ipinakita rin ng Diyos ang kanyang sarili sa isang balon. Nang si Hagar, kasama ang kanyang anak na si Ismael, ay pinalayas. Sa Genesis Kabanata 16, naupo siya sa tabi ng isang balon at nanalangin, at ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili sa kanya sa balon. Ikatulo, ang atabay sa kasaysayan, mao ang dapit, diin gipaayla sa Diyos ang iyang kaugalingon. Kaya ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Hagar sa isang balon, ngunit ang pinakadakilang paghahayag ay ang ating napag-usapan. Ipinakita ni Jesus ang kanyang sarili sa babae, ang Samaritana sa Juan, Kabanata 4. Dumako tayo sa talata 6 at hanggang sa talata 42, pero basahin na lang natin ang talata 6. Juan, Kabanata 4, versikulo 6. Sinasabi sa Juan, Kabanata 4, versikulo 6, at naroon ang balo ni Jacob. Si Jesus nga, palibhas ay napagod sa kanyang paglalakbay, ay naupo sa tabi ng balon. Mag-aalas 6 na noon, miba. At pagkatapos ay dumating ang babae at sinimulan niya itong kausapan. Palalim ng palalim ang kanilang pag-uusap. Kung titingnan mo kung paano tumugon ang babaeng ito kay Jesus, una, parang, Hudyo ka, bakit mo ako kinakausap? Ama, kaya nakikita niya ito bilang isang ordinaryong Hudyo lamang. At pagkatapos, pagkaraan ng ilang sandali, isiniwalat niya ang mga bagay tungkol sa kanya. Pinanong niya. Kaya sinabi niya sa kanya, maibibigay ko sa iyo ang tubig na buhay na ito. Kung imnon mo kini, dili ka na judludon. Mautoning ingon siya, sige, gusto ko ni Ana, ihatag na nako. At ano ang sinasabi ni Jesus? Sabi niya, isama mo ang asawa mo. Kakaiba naman niyang sabihin, di ba? Bakit mo naman sasabihin lan? At sabi niya, wala ako niyan. At ano ang sinabi ni Jesus? Oo, tama ta.
Dahil ang lalaking kasama mo ngayon, hindi mo siya asawa. Yung 5 na meron ka dati, hindi mo rin naman talaga sila asawa. At saka siya nagulat, sandali rang, paano mo nalaman ang mga sikreto ko? Ang pinakamalalim at pinakamadilim kong mga sikreto na itinatago ko sa lahat. At saka, anong reaksyon niya? Sabi niya, sa tingin ko, isa kang propeta, Ginoo. Kaya isa lang siyang ordinaryong Hudyo. Ngayon, isa na siyang propeta. At pagkatapos ay magkukwento pa siya ng higit pa sa kanya. Tama ba? Nag-aalala siya kung saan ang tamang lugar para sumamba. Dahil noon, ang mga Samaritano ay sumasamba sa bundok Gerizim. Sumamba ang mga Hudyo sa Jerusalem. Pareho nilang inangkin na sila lamang ang may tunay na pagsamba sa Diyos. Kaya nagtatanong siya, sabi ng mga Hudyo, kailangan daw sumamba sa Jerusalem. Nagsimba dinhi ang among mga katigulangan, unsay husto. Matod ni Jesus, dili importante kung asa ka magsimba, basta magsimba ka sa espiritu o kamatuoran. Mas lalo siyang nagulat dahil doon. Ang lalim ng iniisip ng lalaking ito. Kaya sabi niya, nabalitaan ko na kapag dumating ang Mesiyas, ihahayag niya ang lahat. At ano ang sinabi ni Jesus? Ito ang unang pagkakataon sa Biblia na malinaw at hayagan na ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili sa isang tao. Unang beses na ginawa niya ito. Sa babaeng Samaritana na ito, pumunta tayo sa Juan, Kabanata 4, versikulo 25. Sinabi sa kanya ang babae, alam ko na darating ang Mesiyas, siya na tinatawag na Kristo. Kapag dumating ang isang iyon, ipahayag niya sa atin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya ma. Mao kato ang unang higayon nga gihimo kini ni Jesus. Hinumdumi, sa dihang nang ayo siya, muingon siya, ayaw kini isulti ni bisan kinsa. Kanunay niyang gitago ang iyang kaugalingon. Apan karon pa niya klarong gipaila ang iyang kaugalingon nining tawahana. At ang babaeng ito ang minamaliit ng mga tao, ang babaeng Samaritana. At saka ano ang naging reaksyon niya? Unsay iyang gibuhat. Sa bersikulo 28, gibiyaan sa babayi ang iyang banga, miadto sa lungsod, o giingnan ang mga tao, dali tanawa ang tao nga nagsulti sa tanan na kung gibuhat. Hinday ito ang Kristo, hindi ba? Agad niyang iiwan ang kanyang banga ng tubig at pumasok sa Samaria at nagsimulang mangaral. Nakaila ko ni Kristo, disugid niya ang tanan sa akong kagahapon, hindi ko man sinabi sa kanya. Alam niya lahat ng sekreto ko. At dahil sa kanya, kung pupunta ka sa talata 39, mula sa lungsod na iyon, marami sa mga Samaritano ang sumampalataya sa kanya. Dahil sa salita ng babaeng nagpatotoo, sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na akong ginawa. At pagkatapos, kung pupunta ka sa talata 41, mas marami pa ang naniwala dahil sa kanyang salita. At sinabi nila sa babae, hindi na dahil sa iyong sinabi kaya kami naniniwala, sapagkat narinig namin mismo at nalalaman naming ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Naku, tingnan mo yan. Ito ay, sa palagay ko, ay isang huwarang proseso ng ebanghelismo. Nakilala niya si Jesus, ipinahayag niya ang kanyang sarili sa kanya. Agad siyang lubabas at nagpatotoo, nakilala ko si Kristo. Ikinuwento niya sa akin ang lahat tungkol sa aking kasaysayan. At dahil sa kanyang salita, dumating ang mga tao. Narinig nila ang kanyang mensahe at sila'y umamin. Hindi na dahil sa iyo kaya kami naniniwala. Narinig namin ang kanyang salita, alam namin na totoo ito. Siya yung isa, kaya ito ang kailangan mangyari. Kung matanggap natin ang salita, labas tayo at ibabahagi ito sa mga tao sa ating paligid. Halika lang at makinig. Halika lang at tingnan niyo. Okay? At kapag narinig nila, sana'y buksan ng Diyos ang kanilang mga tainga at ipahayag din nila tulad ng mga taong ito at sasabihin na yun ay naniniwala kami na si Jesus ang Kristo. Ipinahayag ito ng ilang pastor bilang pumupunta sila para sa pizza at nananapili para sa salita. Tama ba?
Ano man ito, kailangan nilang mauna at marinig ang salita. At kapag narinig na nila ang salita, nasa Diyos na ang desisyon, di ba? Ang trabaho lang natin ay dalhin sila rito ha. Kaya umaasa ako na magiging katulad ka ng babaeng Samaritana. Itigil na natin kung ano man ang ginagawa natin. Tara na at mangaral ng Ebanghelyo upang si Kristo ay mahayag sa mas maraming tao. Amen? Kaya't ipinakita ni Jesus ang kanyang sarili sa balon. Pero ang mahalaga ay kung titingnan mo sa Juan 4, versikulo 14, ito ang sinasabi niya. Ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na mauhaw kailanman, ngunit ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kanya patungo sa buhay na walang hanggan. Ito ang mahalagang bahagi. Hindi lamang natin kailangang uminom mula sa balon na inilaan ni Jesus para sa atin, kailangan din nating tanggapin ang kanyang salita upang magkaroon tayo ng balon sa ating sarili. Isang walang hanggang balon na hindi matutuyo kailanman. Kaya nga tayo nagtitipon dito. Iyan ang kailangan nating matanggap. Isang balon na hindi matutuyo. Isang balon na laging sisibol sa ating mga puso. Balikan din natin ang Juan 7, versikulo 38. Juan 7, versikulo 38. Sa Juan 7, versikulo 4, ang mutuo kanako, sumala sa kasulatan, mudagayday gikan kaniya ang mga suba sa buhin tubig. Amen. Mao kana ang atong tinguha. Iyan ang ating layunin sa ating buhay pananampalataya. Ayaw naman naton laging naghirilibot. Pwede ba akong humingi ng tubig? Maari mo ba akong bigyan ng tubig? Nauhaw ako. Pwede mangayo og tubig? Gusto nato nga na ay igong tubig para makapangutana ta. Gusto nimo? Na ako'y tubig para nimo. Gusto mo bang tubig? Kung may mga taong nauhaw, naglalakbay, kailangan nating maibahagi ang tubig na ito sa kanila. Tama ba? Sa ating buhay, nais ng Diyos na tayo ay maging ganap sa ating pananampalataya para hindi lamang ang sarili nating mga problema ang malutas, kundi kailangan din nating maaliw ang iba na nagdurusa rin tulad natin. Kailangan natin silang mabigyan ng panalangin at lilim na mabagpahingahan. Kaunting tubig na mainom, isang balikat na iyakan, isang taong mapanalanginin na maaring mananalangin para sa kanila. Tama ba? Kailangan natin iyan taglayin sa loob natin. Hindi na tayo maliliit na bata. Palagi naman tayong umaasa sa ibang tao, di ba? Kailangan nating maging mga Kristiyanong may gulang na kayang gawin ito. Iyan ang gustong ibagay sa atin ni Jesus, hindi ba? Upang matanggap iyan, kailangan nating maging masigasig sa pagtanggap ng tubig na ito. Upang magkaroon tayo ng bukal ng tagsibol, ng buhay na walang hanggan na bumubukal mula sa loob natin. Para magawa iyan, kailangan nating maghukay ng malalim. Ang salitang bir sa Beersheba, maganda ang ibig sabihin ng bear, di ba? Sa Hebreyo, ang salitang ugat ay baar. Ito ay isang pandiwa at ang ibig sabihin ay maghukay. Para makakuhang balon, kailangan nating maghukay at kailangan nating maghukay ng malalim. Sa Deuteronomio 1, versikulo 5, sinasabi nito, ipinaliwanag ni Moses ang kautusan sa kapatagan ng Moab. Tama ba? Ang salitang explain doon ay baar. Kaya ang ibig sabihin niyan ay pinag-aralan niya ng malalim ang salita ng Diyos at inihayag ito sa mga tao. Iyan ang ibig sabihin ng isang balon, isang espiritual na balon. Kailangan nating magsaliksik ng malalim sa salita ng Diyos. Kailangan natong maghukay ng malalim sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral
upang ang isang balon ng tubig na buhay ay umagos mula sa ating mga puso at maibahagi natin ito sa maraming tao at maging isang pagpapala sa iba. Hindi lamang sa pagtanggap, uy, maari ba akong makakuha? Pero pagbabahagi at pagbibigay, di ba? Kailangan nating maghukay ng malalim pero nagiging balon tayo, tama ba? Kaya ito ang ginawa ni Abraham, hinukay niya ang balon na ito. Binili niya ang lupaing ito upang ang kaniyang mga inato ay makainom mula rito at angkinin ang lupain. Aron matuman ang pulong sa Dios, gipadayon ni Isaac ang buhat ni Abraham. Sa Genesis kawahan og unom, bersikulo na pulog walo, giingon na gihukay pag-usab ni Isaac ang mga atabay sa tubig nga gihukay sa panahon sa iyang amahan. Si Isaac ang naghukay sa maong mga atabay. Kinahanglan sab mo buhat sa ingon. Taliwat ta ni Abraham, kinahanglan sab magtalot sa atabay. At iyon, nandito lang pala ito. Ang balaang kasulatan, ang Biblia, mao ang pulong sa Dios. Di kanimi, dawato nato ang tubig sa kinabuhi alang sa kinabuhing dayon. Dalangin ko no na tayong lahat dito ay maging masigasig sa paghuhukay ng balong ito at naway ipagkaloob sa atin ni Kristo ang balong ito na walang hanggan, bumubukal mula sa ating mga puso upang tayo ay maging isang pagpapala sa buong mundo sa ating paligid. Amen? Magtapos tayo sa pagbasa ng Kawikaan 4, talata 20 hanggang 23, mga Kawikaan 4. Matud sa Proverbio 4, bersikulo kawahang hanggang kawag tulo, anak ko, paminawa ang akong mga pulong, ikiling ang imong igdulungog, ayaw kini wada sa imong pananaw, tipigi kini sa imong kasing-kasing, kay kini kinabuhi sa makakita niini ug gaayahon sa tibuok nilang lawas. Bantayan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat mula rito ay dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Bantayan nato ang atong kasing-kasing ug magkugi sa pagtuon aron mahubdan kini sa husto nga suo natong tanan. Magampo kita. Langit nung Amahan, salamat sa imong mga grasya. Tabangi kami nga mahisama kang Abraham ug Isaac na kugihang nadkalot og mga atabay para sa ilang kaugalingon ug sa ilang mga kaliwat. Hinaot mapanalangin kita sama ni Abraham. Naaway maging maayos ang lahat para sa atin na tubig na buhay na bumubukal mula sa ating kalooban upang maibahagi natin ito sa maraming tao sa ating paligid. At naway maging pagpapala tayo sa mga nangangailangan, sa mga nagdurusa, sa mga maaring nalulungkot, at sa mga maaring nalulumbay. Naway mabigyan natin sila ng kapanatagan, panalangin, at pagmamahal upang tunay nilang makilala si Kristo sa pamamagitan natin. Diyos Ama, tulungan mo po kaming maging katulad ni Abraham na iginagalang sa kanyang komunidad, maging ng mga hindi mananampalataya. Tulungan mo kaming maging mga taong may pananampalataya na makapagbibigay sa iyo ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng aming mga buhay. Mapasalamaton kami nining adlawa. Panalangini ang tanang aniya, ug dawaton namo kining pulong sa among kasing-kasing aron ipaambit sa kalibutan. Sa pagsugod sa semana, naway kining pulunga, maoy maghatag kanatog kusog aron magmalampuson. Nagpasalamat ug nagaampo kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Daygon nato ang Ginoo pinaagi sa pagpakpak